Sleep paralysis. Ito yung pakiramdam na nakikita mo yung realidad, nakita mo yung mga tao sa paligid mo gumagalaw, pero tulog ka. Ang gagawin mo dyan, either kikilos ka ng pilit pero hindi ka makagalaw, sisigaw ka pero walang nakakarinig sa'yo hanggang umuurong na yung dila mo. Sleep paralysis, tulay yan para sa astral travel. Nakadilat na yung energy mo eh. Nakikita mo na yung paligid mo. Pero in reality, pikit ka nun. Energy ang nakakakita sa paligid mo in reality. Ang sleep paralysis ay ability papunta ng astral travel or astral projection. Magkaiba ang sleep paralysis sa term na bangungot. Sinasabi lang na bangungot ang sleep paralysis kapag nag-i-start ka ng nakakakita habang sleep paralysis ka ng kung ano-anong elemento, mga spirit, mga multo, makikita mo yan lahat eh. At yung bangungot, pakiramdam lang yan kasi takot na takot ka. Pero ang sleep paralysis, good thing siya para magawa mo yung astral travel. Ano naman ang astral travel? Ang katawan ng tao natutulog, pero ang energy, ang presensya, or ang term ng iba ay spirit, hindi natutulog. So nagkakaroon ng pagkakataon na itong diwa mo, itong enerhiya mo ay makapaglakbay. Once na nag-sleep paralysis ka, ibig sabihin nun, ready ka na para sa astral travel mo. Kasi lumalabas ka na ng katawan mo from physical body to energy. Nagiging independent na ang energy mo. So anong kakayahan ng astral travel? Ang astral travel ay mayroong power na makapunta in reality kung saan mo gustong pumunta kahit hindi pa napuntahan. Kayang makipag-usap sa kung sino mang na maalam. Kayang makapunta sa past. Kayang makapunta sa langit. Lagi ako nagpo-post sa Facebook page ko ng about mga dreams. Dating-dati pa. Yung iba, hindi ko na napopost. Sobrang dami. So, meron ako mga 12 years ago, nakapag-astral travel ako. Hindi ko siya pinost kasi baka isipin ng iba na babaliw ako. So, ang senaryo ng astral travel ko, nakapunta ako ng langit. By the way, former INC religion, hindi na ako active kasi transgender ako, bawal. Ito na siya. Ito na yung astral travel ko. 12 years ago, nakapunta ako ng langit. Nakausap ko yung Diyos. Nakaside lang siya. Ano siya, parang hanggang bewang niya lang ako. Tapos parang nakaganon lang ako. Sabi niya sa akin, nikilabutan ako. Sabi niya sa akin, kumuha ka ng intermediate pad. Detalye, intermediate pad. At sulat mo lahat ng nararamdaman mo sa pagiging ganyan mo. At ipadala mo sa sentral. Actually, ang sentral po ay in office ng INC or Iglesia ni Cristo. Andito pa yung letter, 12 years ago. Titingnan natin. So, ganito na siya ka-antik dito na tinatago ko pa rin. Wala pa akong lakas ng loob na ipadala. Kasi feeling ko may kailangan akong gawin na, alam mo yung feeling mong hindi pa sapat. Ayan siya. Tignan nyo kung gano'n na siya kaluma. Diba? About LGBT, about, ayan na, lumang-luma na siya. Diba? 1, 2, 3, 4. 4 pages, harap likod ang sulat. Hindi ako masyadong nagigilty na hindi ko pa siya pinapadala kahit sa astral travel ko ay inutusan ako. Kasi alam kong meron pang, kailangan pang ma-push. Kailangan ko maramdaman na ito yung tamang panahon. Hindi naman sa tagal ng paghihintay yung sinasabing tamang panahon. Diba? Hanggat naniniwala ako na may mission akong dapat gawin, nasa sa akin lang to. Ang way para makapag-astral travel ka, isang way, maraming paraan, pero isa sa pinaniniwalaan kong mabilis na paraan ay kapag na-experience mo ang sleep paralysis. Paano ako sigurado na ang nakikita ko habang sleep paralysis ako na spirit ay hindi lang gawa ng isip ko? So may kwento ko. May bisita ako, ang pangalan ay Puroy.
from Lucena. Sala ako natutulog, siya sa taas. Nung natulog ako, nakahiga ako, tumayo ako. Pagtayo ko, may gumanyang kamay sa akin. Pag ganon. So, ginanon ako, binalik ako sa paghiga. Pagtingin ko, merong parang bangkay sa tabi ko na nasingkit, na nakapulot. Tapos walang emosyon, nakaganyan lang siya. Nakaganyan lang siya. So, hindi ako dumaan ng sleep paralysis. Ano na kagad? Yung pakiramdam ng astral projection na para kang groggy, para kang lasing. Pero, hindi ka tulad sa dreams. Sa dreams kasi, yung gagawin mo, hindi mo inisip eh. Sa astral projection at sleep paralysis, alam mo yung gagawin mo, alam mo yung iisipin mo, alam mo yung sasabihin mo, alam mo yung isisigaw mo. Yun yung sa astral experience. So, inihiga niya ako. Pagtingin ko sa kanya, nagulat ako talaga. Less yung takot, may ganong factor eh, na parang hindi ka takot na takot. Hindi ka tulad sa normal na buhay na kahit ako takot na takot ako. So, nung hiniga niya ako, nag-pray ako. Tatandaan nyo sa mga nakaka-experience ng astral travel, ng sleep paralysis, banggitin nyo lang ang pangalan ni Jesus Christ. Babalik kayo sa pagkakatulog nyo nang nakadilat kagad. Babalik kayo na kung ano yung nakikita nyo, yun yung ma-witness nyo na nasa katawan ka na. Ganon ang eksena ng sleep paralysis at astral travel. Ngayon, pagkadilat ko, nakatulog na ulit ako. Etong si Puroy, tsaka yung isa kong kasama rin sa bahay, yung pinsan ko, nag-uusap sila na naririnig-rinig ko, na naalimpungatan na ako. Sabi ni Puroy, ano bang itsura ng lolo ni Omay? Lolo ko daw. Eto, lolo ko. Sabi niya, sabi nung cousin ko, singkit, maputi, ganyan. Sabi niya, ano ba yan? Lolo ni Omay, nagpakita pa sa akin sa taas. Sabi. Imagine niyo, same araw, same na oras, pagkatapos sa akin, umakyat sa taas, parehas kami ng description, nakabarong, mukhang bangkay, chinito. Hindi pwedeng sabihin na katang-isip ang nakikita sa mga sleep paralysis. Totoo sila. Ultimo yung boses, totoo. Yung last kong sleep paralysis, naririnig ko yung mga pusa ko, yung mga bell nila sa liig. Hanggang sa maya-maya, may naririnig na ako lumilipat-lipat. Hindi ako Tapos yung boses na, gumagano na sa akin, umurong na yung dila ako. Diba? Totoo sila, totoo yung nakikita sa astral travel at saka sa sleep paralysis. Huwag kayong matakot mag-experiment hanggat may faith kayo. Huwag kayong matakot mag-explore sa sleep paralysis at saka sa astral travel kasi may pakinabang to eh. Maganda itong abilidad na to. Sobrang ganda. Kailangan lang explore, may matutunan. Hindi ako eksperto, pero isa ako sa willing din pang matuto. At lahat ng matututunan ko, isishare ko sa inyo.